worship the Lord together, declaring that in Him we have the victory. So come on, if you believe that, sing with us today. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Come on, sing with us. I will live, I will not die. The resurrection
Praise God. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon. Gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus. And I hope that you are all doing well, kagaya ng lagi ko pong sinasabi. Ano man po ang ating mga pinagdadaanan ngayon, gaano man ito katindi, gaano man ka-challenging, gaano man ka sikip ang situation natin, gaano man kabigat, gaano man kahirap, tiyak po mas marami pa rin po tayong dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Now, bago po tayo mag-start, pwede ko po bang makita sa comment section kung saan po kayong panig ng Pilipinas o ng mundo nakakapakinig ngayon sa ating pong online pananambahan? Can you type that in the chat? Saang city, saang bansa, saang lupalop man kayo ng kontinente ng mundo, na itype nyo po yan sa comment section para at least alam po ng atin pong social media team kung saan na po nakakarating yung atin pong mga online pananambahan o yung pagbabahagi po natin ng mabuting balita ng ating Panginoon Diyos. Now, ngayon po nasa second installment na po tayo ng ating pong February series entitled Relationship Goals. Alam niyo po, pinag-usapan natin last Sunday, marami pong mga tao, including, syempre kahit hindi ka Christian, no? Lahat po tayo meron pong, nagde-desire po tayo ng relationship goals. Nagde-desire tayo ng strong marriages. Wala naman pong sigurong matino na mag-asawa na naghahangad na gusto namin after 2 to 3 years mawasak itong marriage na ito. Wala pong ganun. Wala pong mga pagkakaibigan na gustong matino, matinong magkakaibigan na someday sana masira ito. Ang gusto natin yung long-lasting relationship. At marami po sa atin nagde-desire din po ng healthy family dynamics, healthy family relationships. Yung iba naman siguro sa atin nandito sa church or yung nasa church setting, gusto natin ng united ministries, gusto natin ng peaceful teams, gusto natin ng mga teams o ng ministry na kung saan nag-i-strive. But the truth is, malaking part po sa strong marriages, sa solid relationships or friendships, malaking part po dyan yung love. Type nyo po sa comment section, love. Importante po yung salitang love para mangyari po yung mga ito, yung desire po natin. Kaya lang kadalasan nakakalungkot po, kadalasan nauuwi po ito sa kasinungalingan, nauuwi po ito sa pagkasira, nauuwi po ito sa lust, sa mga relationship. Now, the $1,000,000 question na sasagutin po natin sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakakapanood ngayon. How do we know if our love is real? Paano ko malalaman kung ang aking pag-ibig ay totoo, biblical, or itong pag-ibig ko is religious noise o relihiyoso ako na parang nag-iingay lang? Now, samahan niyo po ako sa 1 John chapter 3 verse 18. 1 John chapter 3 verse 18. Ito po yung sinasabi ng scripture. Dito po tayo kukuha ng ating lesson for today. And then, after po natin basahin ito, explain ko muna yung context. And then we proceed doon sa mga life application principles sa ating pong Christian life. Sabi po ng verse, 1 John chapter 3 verse 18. I'm gonna read it sa ESV. Sabi po ng verse 18. Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Now, bago po tayo dumako sa mga application na pwede nating matutunan dito, ito pong 1 John, bigyan ko lang po kayo ng context. Ito pong 1 John, syempre sulat po yan ni Apostle John. Isinulat po niya yan para po sa mga mananampalataya before na nahaharap po sa mga false teachings. Kaya po yung 1 John chapter 2, 1 John chapter 1, makikita po ninyo, patungkol po yan sa mga false teachings na kung saan binibigyan ng babala, ng warning. Yan po yung mga kino-combat ng first century church. Hindi lamang po sila nagpapaalala, kundi nagbibigay din po ng warning itong si Apostle John. Hindi lamang po dyan tungkol sa mga false teachings, patungkol din po ito sa mga mabababaw na pananampalataya, yung false teachings, and then at the same time, dinidil dyan ni Apostle John yung shallow faith. May mga tao po kasi, noong unang panahon, na nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero hindi ito nakikita sa kanilang paraan ng kanilang pakikitungo sa kapwa-tao, particularly sa kapwa po nila Kristiyano. Now, sa context po ng 1 John chapter 3, verses 11 hanggang 18, makikita po ninyo sa mga previous verses, bago mag-verse 18, inihambing ni Apostle John yung ugali po ni Cain, yung pumatay ng kanyang kapatid,
sa sacrificial love ni Jesus Christ. Ito kumuha ng buhay. Ito naman si Cain kumuha ng buhay. Ito naman si Jesus nag-alay ng buhay para sa atin. Na ipinapakita nito, itong passage na to, na ang tunay na pag-ibig, hindi lamang po ito basta emotion, hindi lamang po ito basta salita, kundi action po na nakikita sa ating pong buhay. Kaya po sabi niya sa verse 18, "Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth." Parang sinasabi dito ni Apostol Juan na hindi lang sapat yung I care for you kung walang kasamang gawa. Let me tell you this, no? Ano lang, disclaimer lang. Hindi niya kinokontra yung magagandang salita kasi part yan na maayos na pananalita. Ang pinapaalala ni Apostle John dito, pinapaalala niya na ang totoong pag-ibig, hindi lamang po ito basta salita lang. May kasama itong tunay na pagmamalasakit at praktikal na tulong. In short, yung faith po na totoo, hindi lamang po ito naririnig, nakikita rin yung faith at love na totoo, hindi lang po ito patungkol sa nakikita sa paraan ng ating pananalita, kundi sa paraan ng pamumuhay at pakikitungo po sa iba. Why? Bakit ko po ito sinabi? Sapagkat ngayon pong 2026, to be exact, no, February 2026, at sa mga nakaraang taon at sa mga susunod pang taon, nakikita natin, obserbahan natin, we live, mag-agree po kayo, mag-amen po kayo, no? Mapapansin ninyo, we live in a world full of talk. Namumuhay po tayo sa mundo na punong-puno po ng salita na kung saan ang mga tao napakadaling sabihin ng I love you, magsama na tayo, mahal kita, paninindigan kita, tayo na. At nakikita rin natin hindi lamang sa social media kundi even sa loob ng simbahan, no? Makikita natin na ang mga churches patuloy na nagsasabi ng love, God is love, for God so loved the world. Sa social media punong-puno po ng mga loving words, mga hashtags, and even mga emojis. Kaya malinaw po yung sinasabi ni Apostle John na meron po dito po sa chapter na ito, meron pong love na maingay lang, yung religious noise. Pero meron din love na totoo. Naalala ko minsan, no, yung isang architect. Yung isang architect, nag-drawing siya ng isang napakagandang mansion. Can you type that in the chat? Mansion. Nag-type siya, nag-drawing siya ng napakagandang mansion, nag-drawing siya ng magandang swimming pool doon, nag-drawing siya ng garden, nag-drawing siya ng magandang chandeliers, nag-drawing siya ng maraming kotse, pero hanggang drawing lang siya. Walang semento, walang bakal, walang pundasyon. Mapapatira mo ba ang isang pamilya sa drawing lang? Of course not. In the same way, ganun din po sa buhay natin ngayon. Marami pong mga relationships today, puro drawing lang. Maganda pakinggan, masarap pag-usapan, pero hindi matirhan at hindi, alam mo yun, hindi tumatagal sapagkat kulang po sa tinatawag na foundation at tunay na gawa. Kaya po si Apostle John, inuutosan po tayo ngayon. God, through the Apostle John, sinulat niya po yan, inuutosan niya po tayo na ang pag-ibig, dapat po nagmo-move tayo from drawing to reality. Come on, type that in the chat, drawing to reality. Kaya po sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakakapanood, samahan niyo po ako sa atin pong topic entitled True Love Goals. TLG, True Love Goals. Today, tignan natin yung tatlong True Love Goals na minibigyan ng diin ni Apostle John para mabigyan ng katotohanan yung ating pong pagmamahalan, para makita natin na sa totoong pagmamahal ba ako. So wala tayong ibang pag-uusapan, i-expose natin itong verse 18 na ito at pag-uusapan po natin yan sa mga pagkakataon pong ito. Basahin po natin ulit yung verse 18 para sa point number 1. Little children, let us not love in word or talk. Ano yung tatlong true love goals na binibigyan ng diin ni Apostle John na dapat po nating kunin bilang mananampalataya at i-apply sa ating buhay? Una, true love is more than words. Ang totoong pag-ibig, hindi lamang siya salita. Hindi lamang siya pananalita. Hindi sapat yung confession lang. Kaya sabi niya, let us not love in word or talk. Sa madaling salita po, by the way, ito pong salitang Greek ng word, yung let us not love in word, yung Greek po ng salitang word ay logos, meaning speech, message, declaration. Ito naman pong
talk or talk, no? The word or talk, glosa naman po yan. Ibig sabihin, tongue, verbal expression. Sinasabi po ni Jan na huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng logos, sa pamamagitan lamang ng dila. Ang salita pong yan, yung mere talk o lip service po kasi ibig sabihin yan. But let me tell you this, no? Apostle John, si Apostle John, he is not condemning loving words. Let me just repeat it. Hindi niya kinokondem yung loving words na mahal kita, gusto kitang tulungan. Pero ang kinokondem po ni Apostle John dito ay empty words. Ang Greek po niyan, yung salitang love ay agape. Yan po yung pag-ibig po sa atin ng ating Panginoon. Hindi to emotional lang na nararamdaman natin. Hindi to yung feelings lang, kundi decision. It's a will. Yung po yung pag-ibig ng Diyos sa atin, agape, agape kind of love. Love that stays in the mouth. Listen to this very carefully. Love that stays in the mouth but never reaches the hands is incomplete. Yung salita daw po na nananatili sa bibig pero hindi naman po inaabot ng kamay, hindi tumutulong o hindi nakikitaan ng pagtulong is incomplete. This echoes, ito pong statement na to, no? This echoes James chapter 2 verse 16, di ba? Yung faith without work is dead, di ba? Yung buong James chapter 2 niya patungkol yan sa dead faith, patunayan mo kung may tunay kang faith sa pamamagitan ng gawa. Faith that only talks but never act is dead. Yung puro lang salita tapos hindi naman nakikita sa gawa, patay po siya. Parang ano yan parang alam mo yon sa bangko, di ba may tinatawag tayong promissory note. Kapag nangako ka sa bangko pero wala kang pambayad, ang tawag doon default. Ganon din po, marami pong Christian na nandun sa relationship pero naka-default. Yung puro lang I love you pero walang I am here. Kaya po sabi ni Dr. John Stott, love is not sentimentality. It is costly service. Hindi lang yung basta may sentiment ka, dapat meron ding service. Kaya, let us check our vocabulary, no? Mas marami bang pangako kaysa sa pagsisikap? Mas marami ba tayong pangako sana? Iba sa atin, Mama, I love you. Pero hindi naman makapagbigay naman lang ng service sa nanay. Pagod na yung nanay, hindi man lang makapaghugas ng pinggan. Alam nang namalansya maghapon yung nanay, siya pa yung paghuhugasin ng pinggan. Hindi na healthy naman yung anak. You see, kung mahal mo ang nanay mo, tulungan mo sa service sa pamamagitan ng sa paglilinis ng bahay, simpleng paghuhugas ng konting pinggan. You see, kapag alam mong pagod ang nanay mo, kung I am speaking doon sa mga kabataan na nararito, pagod yung nanay mo, sinasabi mo mahal mo pero hindi mo matulungan, parang kulang. So, yung iba naman siguro sa atin naman, mag-asawa. You see, yung makapag-serve man lang tayo sa ating mga asawa na pagod, yung makapag-serve man lang tayo sa church, sinasabi natin mahal natin si Lord, pero hindi tayo nagsiserve sa Kanya, parang kulang, parang incomplete. You see, love is not sentimentality. It is costly service. Mas marami ba tayong pangako kaysa pagsisikap? Are there people you speak kindly to but never serve sacrificially? Yung ang bait mo magsalita sa iba, sa mga taong ito, pero hindi ka nagsiserve sacrificially. Listen to this. Ang sabi po ni Stephen Covey, love is a verb, not a noun. Let me just repeat it. Love is a verb, not a noun. Ang tunay pong pag-ibig, nag-uumpisa po yan kapag ang ating pong braso, ibinuka po natin ng todo kaysa sa ating bibig. Ulitin ko, hindi po masama magsalita ng mabuti, pero dapat samahan din po natin ng pagsuserve. If you love your parents, if you love your boss, if you love your brothers and sisters, do not just merely say, I love you. Prove it sa pamamagitan ng pagsuserve. And ultimately, ganun din po sa ating Panginoon. Huwag lang natin basta sabihin, mahal natin si Lord, pero hindi tayo makapagbigay kay Lord ng time, ng talent natin, hindi tayo makapag-serve, hindi tayo makapagbigay sa Kanya through our treasures. Kaya po napaka-importante po ng point number 1 na yan. True love is more than words. Hindi lang salita, kinakailangan ng gawa. Now, kung hindi sapat ang salita, anong itsura ng true love? Yan. Ulitin ko kung hindi sapat ang salita, anong itsura ng true love? That points us to point number 3. That leads us to point number 2. Sabi po ng point number 2 sa verse 18 pa rin, little children, let us not love in word or talk, but in deed. So, una po, true love is more than words. Pangalawa,
True love must move into action. Ang pag-ibig ay dapat merong gawa. Hindi lang basta talak ng talak, hindi lang basta salita ng salita, dapat may gawa. Yung word po na dead o na deed, come on, type that in the chat, deed, but indeed. Yung salita pong deed na yan, galing po yan sa Greek word, nang ibig sabihin ay ergon. Nang ibig sabihin ay work, hindi po yan yung malamig ergon po yun. Ito po to, ergon, no? Ibig sabihin po yan, work, action, tangible effort. Come on, type that in the chat. Tangible effort. So, ibig sabihin pala ng word na yan sa Greek, work, yung salitang deed na yan, yung word na deed, sa Greek, work, action, tangible effort. Sabi ni Apostle Paul, dapat ay, alam mo yun, magmamahal tayo na merong pong na merong ergo, merong action, may tangible effort. Dito nanggagaling yung salita pong energy, yung English word na energy. Pakinggan niyo pong maigi. Ang tunay na pag-ibig ay kumukonsumo dapat ng energy mo. Tanong, nagbibigay ka ba ng energy? O nakukonsume ba yung energy mo sa pagbibigay ng pag-ibig sa ibang tao? Kasi ang pag-ibig na to, hindi ito static. Dynamic po ito. Mayroong effort. Tangible effort sa mga na-inlove na alam niyo ibig ko sabihin. 'Di ba na-inlove ka na before and yung iba sa atin taga Manila pumupunta pa ng probinsya, parang ginagawa lang Cubao yung probinsya, ginagawa lang yung Cubao yung Pangasinan, yung iba pabalik-balik lang ng Baguio, babalik ng Manila. Sabi ko, grabe to Bakit mo ginagawa yan? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, Pastor, kasi excited akong makita yung aking sinisinta, yung aking minamahal. Tangible effort yun. Iba sa atin, di ba? Noong unang panahon, di ba, kwento sa atin ng mga nanay, tatay natin, ng mga lolo't lola natin, uso pa yung pinag-iigib yung minamahal sa buhay, uso yung, alam mo yun, yung nag-e-effort talaga sila sa kanilang panliligaw. Tangible effort. Ganon din po sa pagmamahal natin sa ating mga kapwa mananampalataya. Ganon din po yung pagmamahal natin sa asawa natin. Nag-e-effort pa ba tayo? Yung pagmamahal natin sa magulang natin, nag-e-effort pa ba tayo? Ultimately, yung pagmamahal natin sa Diyos, are we still making efforts? Hindi lang to ba sa pagtaas ng kamay tuwing ligo na Lord, I love you. Ito yung effort sa pang-araw-araw na kahit anong mangyari, kahit anong temptation, kahit anong problema, pipiliin ko pa rin sundin ang Diyos. In John chapter 3 verse 17, itong verse 18 kasi pinag-uusapan natin. Kung aatras ka dyan sa verse 17, bago mag verse 18, syempre, binanggit ni John ang patungkol sa kapatid na nangangailangan. Kapatid, ang ibig sabihin po ng agape ay lagi po yung may kasamang sacrifice of resources. Type nyo nga sa comment section, sacrifice of resources. Ang tanong, have you sacrificed your resources for the sake of love? Ulitin ko po, have you sacrificed your resources for the sake of love? Iba sa atin. Tsaka lang ako tutulong pag meron na talaga ako pag sobra-sobra. Hindi mo kinakailangan ng sobra-sobra. Konting sobra lang. Importante na kapag bigay ka ng tulong sa iyong kapwa. Biblical love is not is active, not passive. Ulitin ko. Biblical love is active, not passive. It moves. Ang biblical na pag-ibig, kumikilos yan. It costs. It serves. Si Jesus Christ, hindi lang niya sinabing, I love you. Pinatunayan niya sa cross yung kanyang pagmamahal. Ganon din po dapat tayo. Huwag lang natin sasabihin na mahal natin yung anak natin tapos irresponsible tayong magulang. Huwag lang natin basta sasabihin na, Pastor, I love you. Tapos hindi naman natin kayang samahan yung ating pastor sa pagsaserve. Hindi lang natin dapat sinasabi sa asawa natin na I love you tapos mahal mo lang siya pagka healthy siya. Pag hindi na siya healthy, pag nagkasakit na siya, iiwan mo na. Yung iba naman sa atin, mahal natin si Lord kasi binibless ako. Paano kapag tinuturuan ka ni Lord ng disiplina? Paano kapag dinidisiplina ka ni Lord? Masasabi mo pa rin ba na I love you, Lord? Jesus didn't just say, I love you. He proves this. Anong ginawa niya? Hindi lang ito. Tsaka mamaya na yung sa cross. He washed the disciples' feet. He touched lepers. He fed the hungry. And He died on the cross. Importante po yung makita yung ating pagmamahal sa tao at pagmamahal po natin sa Diyos. You know what?
Because love that never bleeds is love that never lives. Ang pag-ibig, kapag ka hindi ka marunong magsakripisyo, hindi ka pa talaga nabubuhay para sa pag-ibig. Alam niyo po, nung panahon po ng World War, no, ma-share ko lang po sa inyo, may mga tao po na tinatawag na secret valentines. Alam niyo po ba yan? Ito po mga taong ito na tinatawag na mga secret valentines, nagpapadala po sila ng pagkain sa mga nagugutom na wala pong, hindi nila pinapangalanan kung sino sila. Basta may taong nagugutom, bibigyan nila. Hindi nila kailangan ng speech, although wala pong masama doon, ha, ulitin ko. Pero more on, nagbibigay po sila. More on action. Nagbubusog po sila ng mga sikmura ng mga kapwa nila na, alam mo yun, na wala pong makain. Yan po ebidensya ng pag-ibig. Love in action. Tanungin kita ngayon, challenge kita bilang mananampalataya. Ano ang love in action mo ngayong linggo? Yan. Baka hindi lang dapat magbigay ka lang ng bouquet of roses. Baka kailangan mong tulungan yung asawa mo sa gawaing bahay. Baka hindi lang dapat I love you sa nanay or sa tatay. Baka kinakailangan tulungan din sila sa gawaing bahay. Baka hindi lang dapat I love you sa asawa. Baka kailangan mo rin pagpasensyahan yung mga taong mahirap mahalin. O baka pwede naman ngayong linggo ay magbigay ka sa mga nangangailangan na walang nakakakita, na hindi kinakailangan i-post sa social media. Hindi ko sinasabing masama yun kasi may mga taong kailangan nila i-post yung tulong nila. Don't get me wrong, ha. Pastor, masama ba yun? Yung may mga taong tumutulong na kinakailangan pang picturean o videohan. Depende sa motibo. May mga tao po kasi na ginagawa lang nila for the sake of views. Pero may mga tao na ginagawa nilang kailangan picturean o videohan kasi nga may mga nag-donate po. So kinakailangan maipakita doon sa mga nag-donate na dito po napunta. So depende po sa motibo. Pero ang tanong, sino yung mga dapat mong bigyan ngayong linggo kahit walang nakakakita? Sino yung mga tinuturo ng Diyos na kinakailangan mong tulungan ngayong linggo? Sino yung mga dapat mong bigyan ng effort para maipakita ang iyong pagmamahal? Pwedeng nanay mo, pwedeng katrabaho mo, pwedeng ka-churchmate mo, or pwedeng yung pastor mo na matagal nang tumutulong sa'yo, kapatiran sa simbahan. Ano ang kabutihan na kaya mong gawin kahit walang nakakakita? Pero mga kapatid, meron pong babala si Apostle John. Hindi lang lahat, ang babala ni Apostle John, nasa point number 3 natin. Bago ko sabihin yun, ito muna, no? Ang babala ni Apostle John na hindi lahat ng action ay love. Ulitin ko, ha, we must check our intention, our motives, kasi hindi lahat ng action ay love. Hindi sapat na meron ka lang gawa. Dahil may mga taong nagpapakitang tao lang. Kaya ang huling call natin, point number 3, sabi ng verse 18, little children, let us not love in word or talk, but in deed, ito na, and in truth. Hindi kasi porkit tumulong ka sa tao, bunga na yun ng katotohanan. Liti ko, galing sa katotohanan, ha, mamaya bigyan ko pa yan ng diin. Kaya point number 3, true love must be rooted in truth. Yan. Ang totoong pag-ibig, dapat nakaangkla, dapat nakatanim, yan, sa katotohanan. Yung salita pong truth po dyan, na English word, galing po yan sa Greek word na aletheia, na ang ibig sabihin ay reality, sincerity, alignment with what is true. Absolute truth po ibig sabihin yan. Nagmamahal tayo sa katotohanan lamang. Ang truth dyan ay nangangahulugan, hindi po hidden. Hindi po tago. Ito yung pag-ibig na wala pong maskara. Yan. Kaya ang pag-ibig na walang katotohanan, importante kapag umiibig ka, nasa totoo. Kasi kapag ang pag-ibig ay wala sa katotohanan, manipulation. Ang gawa ay dapat nagmumula sa isang pusong tapat, hindi dahil may gusto ka lang makuha, hindi dahil obligasyon lang, hindi dahil nandyan kahiyaan na lang, hindi. Ginagawa mo siya kasi mahal mo siya. Listen to this very carefully. Love without truth becomes lie and lust. Kaya pansinin mo, marami sa atin, pag February 14, alam nyo ba, according to statistics, dalawang pinaka populated na season. Dalawang season sa Pilipinas na kung saan populated ang mga motel. Dalawang season. Una, pag Pasko. Pangalawa, pag February. Research niya yan.
Pag Pasko, kasi maraming kababaihan, ipinamamasko nila yung kanilang katawan sa mga kalalakihan. Marami namang pag February, ang akala nila, Valentine's Day, Love Month, akala nila pagbibigay ng puri o pagbibigay ng laman o pag-indulge, no, sa tinatawag po nating premarital sex. Yan ang pag-ibig sa kanila. Kaya ang sinasabi ng Bible, kapag ka-in love mo, hindi founded sa truth, ang bunga nito, lust at saka kasinungalingan. We must be careful on what we believe in life because what we believe in life becomes the truth. Now, if you believe in a lie, that lie becomes the truth. Kaya po, dapat tayo mga Christian, bago tayo mag-conclude, hindi, love, 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 love wins lang. Tanong, eto bang pag-ibig na to grounded at rooted sa truth? Kung hindi, hindi siya tunay na love. Hindi siya biblical love. Why? Truth without love becomes cruelty, lie, and lust. But biblical love is truth-guided action. Kapag ang love mo ay founded sa biblical truth, guided ka. Yung lahat ng galaw mo, lahat ng decision mo, even yung worldview mo, even yung morality mo, even yung pamumuhay mo, tandaan mo, guided siya ng katotohanan at mas makaka-glorify ka lagi kay Lord. Alam niyo parang ano yan, naalala ko yung parang artificial na flower. Nakakita na kayong ganyan. Di ba mahilig maglagay yung mga nanay natin, mga tito-tita natin. Sa malayo, di ba pagpapasok ka sa loob ng bahay o restaurant, ay, ganda ng flower, no? Grabe! Red na red. Tapos nung nilapitan mo, ay, plastic. Type mo nga sa comment section, huwag kang plastic. Maganda sa mata, pero patay ang sustansya. Listen to this very carefully. Ganon minsan ang pag-ibig ng mundo. But listen to this. True love requires us to be organic. Hindi peke, dapat organic. Maging totoo dapat tayo kahit mahirap, maging totoo tayo at maging tapat tayo kahit walang nakatingin, kahit hindi ginagawa ng karamihan, basta yun ang totoo, yun ang pag-ibig na susundin ko. Be honest with your intentions. Bakit ka naglilingkod? Bakit ka nandirito? Bakit ka nasa church? Bakit ka nanliligaw? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit mo pinatulan yung ka-relationship mo? Maging honest ka. Be honest with your intentions. Bakit ka pumasok sa relationship kay Lord? Be honest with your intention. Bakit ka nagmamahal? Is it for God's glory or for your own ego? Bakit mo finiflex yung mga success mo? Bago mong kotse, bago mong bahay. Is it for God's glory or for your own ego para masabing eto na ako ngayon, hindi nyo na ako pwedeng maliitin? True love is being real. Hindi ito, bakit nagpapakatotoo lang ako? But it needs to be grounded sa pamamagitan ng God's Word. Kaya importante ang katotohanan. Masakit siya. It may taste bitter. Iba sa atin, kaya ayaw natin minsan na nare-real talk tayo. Ayoko ng Bible. Actually, hindi mahirap intindihin ng Bible. Madali siyang intindihin. The thing is, many people, they don't want to read the Bible hindi dahil mahirap siyang basahin at intindihin. Ayaw nilang basahin kasi ayaw nilang nire-real talk sila ng salita ng Diyos. Kapatid, ang pagbabasa po ng salita ng Diyos bilang ating manual, it's like a medicine, no? Medicine may taste bitter, but it heals. Likewise, love grounded in truth may be uncomfortable, but it restores. Yung actions ko ba loving? At align ba ito sa katotohanan ng Diyos? May mga pagkakataon bang umiiwas ka sa truth dahil ayaw mong makasakit or ayaw mong masaktan? Dalawa yon. Diba sa atin, ayaw umiiwas sa katotohanan kasi ayaw makasakit. Kasi baka ma-offend ko. Kasi baka iiwan ako pag sinabi ko yung totoo. Baka mawala sa akin yung kontrata na to pagka hindi ako nandaya, pag hindi ako naglagay, pag hindi ako alam mo yon, nag-bribe. Pag hindi ko sinuhulan to, baka mawala sa akin yung malaking kontrata na to. You see? May pagkakataon ba na umiiwas ka sa truth dahil ayaw mong makasakit? Pangalawa, ayaw mong masaktan? Do you love people enough para itama sila sa tamang paraan? Ikaw ang makakasagot niyan dahil si Lord, kayo lang nag-uusap ng ating Panginoon. True love must be rooted in truth. Dapat sa totoo lang. As I end, no, may isang kwento no, tungkol sa isang matandang lalaki.
Itong matandang lalaki na to, as in, uugod-ugod na siya. Tapos araw-araw niyang pinapakain yung asawa niyang babae na meron ng Alzheimer's. Hindi siya kilala. Wala na siyang alaala doon. Hindi na siya kilala ng asawa niyang babae. Tinanong siya minsan ng isang mas younger sa kanya. Sabi niya, Tay, bakit mo pa ginagawa yan? Hindi ka na naman kilala nung asawa mo. Alam mo, umiti lang yung matandang lalaki. Sinabi niya, hindi niya man ako kilala at hindi niya na ako naaalala. Pero ako kilala ko siya. At hanggang ngayon nandun pa rin yung pagmamahal ko sa kanya. Siya yung asawa ko 60 years ago. Kami mga bata pa. And we were just 22, 23 years old. Isang dibdib kami. Pinangakuan ko siyang mahalin hanggang sa dulo ng aming buhay. Yan ang true love. Hindi nakadepende sa edad, hindi nakadepende sa nararamdaman, hindi nakadepende sa kung naaalala niya ba ako hindi, kundi sa katotohanan na kami ikinasal at kinakailangan ko ito ipakita sa gawa. Ganon din po pagdating sa ating relationship sa ating pong Panginoon. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Na kung minsan nakakalimot na tayo, pero patuloy pa rin po siya nagmamahal sa atin. Ngayong Love Month, huwag tayong makisabay sa mundo. Na kung saan grand gestures, walang masama doon, no? Ulitin ko, walang masama doon. Pero dapat hindi lang nakikita sa salita, kundi doon sa mga panahon na kung saan kahit challenging na mahalin ng asawa mo, kahit challenging na mahalin ng pastor mo, kahit gaano ka-challenging na mahalin ng kapatid mo sa church, kapatid mo sa faith, katrabaho mo, mamahalin mo pa rin sila kagaya ng pagmamahal ng Diyos kasi ikaw ay recipient ng grace at love ni Lord. Ito ang challenge ko sa inyo bilang inyong pastor sa buong linggong ito. Bumili ka ng isang tao na mahirap mahalin o isang tao na hindi ka masuklian o mahirap ka ng masuklian dahil alam mong walang-wala naman siya. Tulungan mo siya this week. Isa pang challenge ko, gumawa ka ng isang action, kahit secret action, para sa iba. Para doon naman sa mga taong minamahal ka na hindi mo lang alam kung paano masuklian. Ngayon, humanap ka ng paraan. Pwedeng mahal na mahal ka ng asawa mo, suklian mo asawa mo. Pastor mo, leader mo, katrabaho mo. At gawin mo ito genuinely. Genuinely at totoo sa harapan ng ating Panginoon. Are you blessed today? Let us pray. Let us close our eyes and bow our heads. Panginoon, salamat dahil ikaw ang aming ultimate example ng true love. Kasi Lord, hindi mo lang sinabi na mahal mo kami. Hindi mo lang dineclare na mahal mo kami. Kundi dinemonstrate mo pa, Lord, kung paano kami mahalin sa pamamagitan, Lord, ng pagsasakripisyo ng buhay sa krus. Kami pong mga makasalanan ay iniligtas mo, tinubos mo kami. Lord, turuan mo kaming magmahal ng higit sa salita. Turuan mo kami, Lord, na magmahal na merong gawa at may katapatan. Lord, I pray that you restore every relationship, reconcile every relationship, Lord. Lord, palakasin niyo po ang mga nanghihina at kung first time mo pa lang, Lord, itong mga nakikinig sa akin ngayon, first time mo pa lang at wala ka pang personal relationship with Jesus, why don't you consider accepting Christ as your Lord and Savior? The reality is this, mahal ka ng Panginoon, kaya lang nagkasala tayo. For all have sinned and fall short of the glory of God. For the wages of sin is death. Lahat tayo makasalanan at ang ating mabubuting gawa ay hindi dahilan para makapasok tayo sa langit. Ang ating mabubuting gawa ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. That's according to Isaiah chapter 64 verse 6. Ang solusyon para tayo ma-restore ang ating relationship, ang ating broken relationship kay God ay sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus Christ. Christ died on the cross for you and me. Kaya lang hindi lahat nauunawaan ito. Hindi effectual ito sa lahat. Effectual lang ang kamatayan ni Kristo, ang kaligtasan sa mga taong mananampalataya sa Kanya. Surrender your life to Christ right now. Put your faith in Him, not on your good works. Starting today, ang ebidensya ng iyong kaligtasan ay sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa Kanyang salita. Sumama ka sa life group, sa mga Bible-believing church like this. Patuloy kang lumago sa iyong hindi bagong relasyon, kundi sa iyong natagpuang relasyon sa ating Panginoon Diyos.
Maraming salamat po, Lord. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng na-bless sa second topic na ito ay mag-type ng Amen and Amen. Come on, type that in the chat. I am blessed. Kung kayo po ay na-bless, mag-type po kayo dyan. At salamat po sa pagsama ninyo. Next week, napakaganda po. Third installment na po ng ating February series entitled Relationship Goals. This is Pastor Paul, and I hope na lahat po kayo napagpala ng Panginoon sa pamamagitan po ng salita po ng ating Panginoon. See you po next week. God bless you.